elders, at ang meron po mga may birthday ngayon. Amen, praise God. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Please feel the presence of God. As He has promised, when there's two or more gathered in His name, He is in the midst of us. Oh, hallelujah. We praise You, we glorify Your name, O God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, Heavenly Father, Yahweh Shaddai, once again, we give You thanks, glory, and honor for the great privilege that You provided us today to stand before Your holy presence. And thank You, God, for the souls na narito ngayon sa Inyong banal na harapan, lalo tigit, Lord God, ang aming mga youth who stand before You today. Lord God, truly, You're the God who provide everything. So we lift up unto You, O Lord God, our youth who stand before You today, at the way always provide them Your divine protections, Your divine provisions, and divine wisdom, upang sa bawat sandali ng kanilang buhay, and every minute of the life, Your guidance is always with them. Let them, O God, in every step that they have to take, in every plan that they have to grow in their life, and provide them the strength that they need to accomplish all of this. And Lord, always provide them Your divine wisdom for them to discern what is bad and what is good. And always give them courage to do Your will, upang sa bawat sandali ng kanilang buhay, they always walk in accordance to Your light, the light that lead them to the divine purpose of their life, Lord God. At higit sa lahat, to the success that You have set for them. At naway patuloy Niyo po silang sumahan sa bawat sandali. For truly, God, in Your power, in Your love, they will never be wrong. Sa bawat sandali ng kanilang buhay, samahan Niyo po sila at bigyan ng katagumpayan. And Lord, ang mga mag-birthday ngayon, who stand before You, ang aming mahal na nanay, at mag-celebration ng kanyang birthday tomorrow. Lord God, sa oras na ito, sinasamahan namin, nag-iisa kami sa kanyang pasasalamat sa iyo. For all of these years, You always guide her. At patuloy siyang binibigyan ng kalakasan. Hanggang sa oras na ito, bagamat siya ay naroon sa kanya ng katandaan at hinaan, You always give them the courage, the fire, na patuloy na nagbibigay sigla init sa kanyang paglilingkod sa iyo. Hindi niya alimpana ang lamig ng snow. Patuloy siya naglilingkod sa iyo, God. And Lord, sama-sama namin siya tinatasan niyo at nagbabalik papuri pasalamat sa lahat ng biyayang kanyang pinamasa sa buong taon mula pa sa kanyang pagkasilang, Lord God. At hayaan Niyo po, Panginoon, na ang oras na ito sa kanyang pagtayo, sa kanyang pasalamat sa iyo, Lord God. Sundan Niyo po ng mulat na babalatan. Ano ba po ang kanyang prayer request para sa kanyang birthday, Panginoon? Naway ito po ibalik Niyo, Lord God. Ibigay sa kanya, Panginoon, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang buong pamilya. Ano po ang kanyang mga kahilingan, Lord God? Lord, truly, You are the God, the most powerful God, that could do all things. And Lord, sa kanyang pagtayo pa lamang, Panginoon,
He acknowledged your power. And he claimed, O God, sa oras nito, anuman ang kanyang kahilingan, truly, O God, kanya nang makakamtan, O God, for truly, you are the God, the most powerful God that could do all things. All the miracles, O God. Nothing is impossible with you, O God. Kaya Lord, lahat na kanyang kahilingan sa araw na ito ay tiyak, kanyang ipapasalamat sa iyo sapagkat ito'y ipapagkaloob. And the next following day, siya'y tatayo at pagsigawan ng iyong kapangyarihan at hiyayak ay iyong kabutihan na ginawa ninyo sa kanyang buhay. Ganun din po, Lord, yan ang aming mga senior elders na narito ngayon sa inyong pananarapan, Lord God. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga ama't ina na ito. Patuloy silang gamitin sa inyong banal na ubusan. At hayaan niyo po, Lord God, na ang kanilang holiness will inspire us, will continue to give us strength to serve you. At patuloy sila maging ehemplo sa kanilang pananampalataya sa bawat isa sa amin, lalo sa kabataan na ito ngayon. At hayaan niyo po, Lord God, nasa kanilang katandaan, O Lord. Hayaan niyo po ito, Panginoon, na sundan simulat at kapabalagan at patuloy nilang paglilingkod sa iyo. At truly, Panginoon, kayo po ang inaasahan ng bawat isa. At patuloy silang ingatan sa malamig na panahon. Kayo po nawang magbigay sa kanilang init at kasiglahan. At sa kanilang pangungulila, sa kanilang mga apo, mga anak na nawalay na sa kanila sapagkat sila ay may sariling pamilya. Lord, kayo na po ang mag-aliw sa kanila. Kayo po ang magsilbing kagalakan sa kanilang puso, sa kanilang buong buhay, Lord God. And Lord God, patuloy silang bigyan ng kalakasan kung patuloy pa silang maglingkod sa iyo. And Lord, all of this we ask in your mighty name. At ang lahat ng ito ay aming pinagtitiwala sa iyo at binabalik sa iyo lahat ng kapurihan at pasalamat. To God in the highest glory, in Jesus' mighty name we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Francis, prayer. Thank you, Brother Jess, for that prayer. Sa ating mga seniors, lumawi pa po ang inyong buhay. Ayan. Dito sa mundong ibabaw. Gayun naman po sa may mga kaarawan ay many more birthdays to come. At sa ating mga youth and kids, Brother March, ang ating mga future leaders na papaligid sa atin. Amen. Hallelujah. So, tuloy-tuloy na po tayo. Moving forward, portion, let us sharing portion dito, himala, mga blessings, mga grasya. But before that, Brother March, welcome na kung meron po tayong bagong inamay ng Panginoon sa gawain ito. Pakitiin mo yung sa kabila, sa kanan, sa kaliwa. Darating! Amen. Darating. In Jesus' name. So, yan, siguro saan sinasabi mo? Mga bagong lumamay. Praise God. Nalis din natin yung mga matagal na lang hindi nag-aaral. Amen. Nandito po sila. Amen. At ngayon, Brother March, Kaya, sa binabati natin ang mga nanonood via social media, Facebook, pray po tayo. at saka sa YouTube. Ayan. Amen. Pagpalang araw po sa inyo. Mapagpalang gabi, kung gabi po kayo nanonood, kung madaling araw man, pagpalain po tayo ng Panginoon. Kahit saan sulong ang mundo, pagpalang po kayo ng Panginoon. Amen. Amen. And So, now, we come to our sharing portion. Amen, Sister Rose. So we now come Bago tayo tumawag ng share, Brother March, ano po yung mga guidelines? Ayan. A, or accurate po, B, be brief, C, Christ-centered, And this na may taas, at please do not preach po, and 3 minutes 3 only. minutes lang po. At kung meron po nakasulat po, Sir Vicky, kung meron po dyan, paki-abot lang po sa amin. At wala po kailangan yung listahan dito, please.
So napakarami pong share po ito. 1 million, Sister Rose. Amen. At nanggaling pa sa malayong lugar, Brother March. Guys from the Philippines. Bagong balik, yan yung sinasabi ko. Amen. Bagong luma, Brother March. At talagang pinapalit yung kapatid natin na to. Tawagin na natin, Brother March. Walang iba si Sister Martes Alcorin. Ano pang tuloy natin? Sa labas na pagpulis sa Panginoon. Thank you very much. Magandang hapon po mga brothers and sisters, at lalo-lalo na kay Yahweh El Shaddai. I-share ko lang po sa inyo ang walang pasasalamat ko kay Yahweh El Shaddai dahil masaya at memorable po na bakasyon ng aking pamilya sa Pilipinas. Walang araw po na hindi namin na-enjoy. Kaya kay Lord lahat po ang pasasalamat ay binabalik ko. Akala ko po hindi na po ako makakauwi ng Pinas dahil nga po doon na-enjoy po ako for 6 months, walang budget. Pero God will provide nga po. Kaya I trust God all the time po. And meron pong konting nangyaring aberya. Yung papunta po kami sa Thailand, yung pong airplane po namin, medyo nagkaroon po ng engine problem. So, na-delay po kami. Pero hindi po ako kinabahan. Hindi po ako nag-worried kasi alam ko kasama po namin si Lord at binabantayan po niya kami. At masayang nakapagbakasyon po kami ng Thailand. At kahit wala kami kakilala doon, talagang ano lang po kami. So, masaya po. As in, napakasaya. At ay isa pa po, nung nasa Pinas po ako, umaattend pa lang po ng gawin ni Yahweh El Shaddai, pero hindi po ako naging active. For the first time po, pag-uwi ko ng Pilipinas, it's a privilege po na maka-attend po ng diocese ng 2 chapter po ng aming lugar, ang Holy Family Parish Church at saka po ng St. Peter. At nakasama ko po lahat po ng ministry doon, mga music ministry, mga dance ministry. Tsaka po yung mga from high school, elementary, college, namin ko po after 6 years, nagkaroon po ng get together. Kaya napakasaya. At ang birthday po ni mama ko, maayos na namin na celebrate doon, successful po at pati ang birthday po ni JM. Kaya ang pasasalamat ko po ay walang katumbas po talaga. Kaya thank you kay Yahweh. Yahweh talaga po siya po. Thank you po, Yahweh. Glory to God, glory to Christ Jesus, Brother March. Talaga pinagparang ating kapatinan. Amen. Successfully po siya. Balik po siya ng maayos. Kanilang pamilya. Nakapag-celebrate sila ng birthdays ng pamilya niya. Isang pagpapatunay lang na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na higit sa sapat. Sabi niya wala daw budget. Pero kita mo naman, ang daming nangyari. Di ba? Sa kanya, nagkaroon siya ng reunion sa mga kaibigan niya. Doon pa nag-birthday ang kanyang anak. God will provide ang Diyos. Hindi kailanman kinakapos ang taong nagtitiwala sa Diyos. Amen. Pero nakapag-attend pa siya sa kanilang barangay o malapit sa kanilang gawain. Hanapin mo talaga yung gawain sa Panginoon kahit umuwi ka sa Pilipinas. Amen. God will provide. Yun. Ang susunod na Nice. share, Brother March. Walang iba si Sister Bining Kamkamor. Praise the Lord. Nakapantalon. Winter daw, okay yan. Good afternoon sa inyo. Afternoon po. Good afternoon po. Ang ipagtotoo ko lang ngayon talagang patuloy na pagkakaroon sa amin ng kalakasan Amen. at mga bagay na wala na akong mai-complain, wala na akong mahingin pa. Pero kanina, at lagi sa pagdadasal ko every morning, laging ang hinihiling ko sa Panginoon, protektahan ang buong pamilya, mga kapatid, ang lahat. Kanina, nagpunta kami sa Timor, dito lang, sa Panaco. Nung kami pauwi na, di ba may four-way yan? Palabas kami.
Eh yun namang true stop, medyo malayo naman, hindi naman ako sa kalsada. Hindi nakatigil si brother dyan kasi malaki kapis doon. Merong isang kotse, pumasok doon sa amin, montik na, nung bilangga siya, umakyat. Ngayon, nakaalis naman, pero montik na. Tapos, sabi ko nga, talagang ang mga panalangin, talagang dinidinig. Lagi kasi panalangin ko, proteksyon. Kaya ang Panginoon talaga hindi nagkukulang. Amen. Sa lalo, kaya kailangan maging matuwid tayo lang. Amen. Amen. Salamat po, Sister Billy. Amen. Brother March. Amen. Ang ating Yahweh ang siya na nakilala ay ang ating divine protection. Amen. Protector. Amen. Bibigyan ng divine protection sa kanila. Nililigtas tayo sa anumang sakuna. Magmahal lang sa ating pagpalito, Brother March. Ang mga helang, nagbabalik sa atin sa mga angel. Batis na po sa atin ay may angel na nakabantay sa bawat sa atin. Amen. So, number 3, Sister Rose, actually, dalawa lang po nakasulat. Magtatas po yung may volunteer po ba dyan na hindi nakasulat dito. Hindi po natin pagkakataon kung hindi nakasulat. Kung meron po. Kung meron pong nais na magpatotoo, Bigyan natin ng 10. Brother March. Pwede ba yan? Pwede ba yan na MC? Okay lang. So, actually, ang dami ko rin pong pagpapatuto sa... Brother March, bago ng MC. So, pwede lang. So, hirap mo pronto no? So, dami ko pong share sa totoo lang, sa kabila po ng minsan na struggle talaga ang paglilingkod sa Diyos ngayon lang namin. Pero sabi nga sa mga preacher, mga word of God na narinig ko din sa FB, sa mga online, kapag nahihirapan ka sa paglilingkod, you are on the right track, sabi nga. Kasi struggle is the part of our life, di ba? Butas po sa atin kung walang problema. Di ba? Wala po siguro dito, di ba? Siguro yung mga wala pong problema nasa timing ng tulugan, nasa sanitary. Amen. So, part po siguro talaga ng buhay ang struggle ng tao. Amen. Like sa Johnny Cara, lahat po tayo may pinagdadaanan. Ang life ng po hindi naman competition. Amen. Actually, ayun nga, marami akong struggle sa patulan kahit sa work ko. Ang dami kong, minsan, nag-struggle ko ako, parang ako-conscious rin ako eh. Sunday, napakataas ng spirit ko, napakataas ng energy ko, pero pag nasa work na ako, parang nanghihina na ako. Ang iba, alam nila, sigurado ako, or parang ganun, parang huli o what, pero sa totoo lang, may problema ko sa totoo lang sa kasama sa trabaho. At ayun nga, part power like siguro yun. Sa totoo lang naghahanap ko ng ibang trabaho pero hindi pa ako nakahanap dahil hindi pa rin ako nag-apply. Ang pero po kayo. Ang pero po kayo sa Diyos. Talaga makakahanap. Wala nang dumating ako sa Canada. FYI, 20 years na po ako sa Canada. Since na-arrive ako rito, yun po yung work ko. Hindi ko nababanggitin kung anong company. So, simula ng ngayon, nung nagsara ng mula ng company namin, pero sa company rin, binubuli po ako doon eh, sa totoo lang, sa harassment po ako, sexual harassment. At simulat ko, simulat ako sa letters, mga yun, inano sa HR, inano ng HR na mataas, anong gusto mong gawin ko. Sabi ko lang, stop the harassment lang. Hindi ko naman nila, pero siguro sinabi kong, terminate, termination. Pero yung isa, umalis na sa ibang lugar, yung isa nandun pa. At pag nakikita ko, nalalaman ko, na-record ko yung mga ginawa nila. So, ayoko naman banggitin mo po yun, basta sexual harassment. Ayun po, at sa awa ng Diyos, nandito rin po ako sa
sabihin ko rin po, may struggle din po ako sa totoo lang sa gawain po natin. Alam niyo naman po, hindi yung limit sa kalaman. Minsan, pasupot-supot din po kami. Ayoko rin yung mag-attend na ako lang. Gusto ko, pag nag-attend ako, kasama ko yung family ko, mga anak ko, asawa ko. Eh, sa totoo lang, minsan sabi ko, dati pangarap kong pumunta sa Canada, ngayon pangarap ko nang umuwi. Amen. So, kaya nga, mahirap po sabihin kasi yung punto. So, galing ko sa puso. Pero sabi ko nga, masarap maglingkod sa Philippines ka. Doon, kaya na. Bahala ng Diyos kung nag-pray ko, mag-stay lang po kami. Mag-stay lang po kami sa gawain. Maraming pagdala, pero okay na. Alam natin kasama ng Diyos. Amen. Amen. So, yun lang po. Salamat. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, si Brother Rose ay isa po ako sa naging saksi sa kanya na talagang pinagpala po itong ating kapatid na ito dahil kapag before po kasi binata pa po yan. Talagang gusto na po niya mag-asawa. Ang sabi nga niya, gusto ko umuwi Sister Rose dahil gusto ko na mag-asawa. Sabi ko manalangin tayo ngayon, answer prayer po siya. And then, nung nagdala na po yung asawa niya rito, gusto naman niya magkaanak. Tatlo pang binigay ng Panginoon sa kanya. Ganyan po kapalad ng ating kapatid. Hindi lang po yung gusto niya magkabahay. Ayan, answer prayer po ating kapatid. At sabi po niya, sa aming paglilingkod ay maraming pagsubok. Sabi nga ay a life with Jesus is a life without problems. Amen. Remember that God, we have a God which is bigger than our problems. Yun po parati natin tatandaan. Amen? Tuloy-tuloy na tayo, Brother March. At dahil overtime ka na, ayan. Let us move forward to our announcement and love reminders. Let us call our coordinator to mind, Sister Nene Rojas. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Marks and Sister Rose. Magandang hapon po sa inyo lahat at din po sa ating katinang yabang siya. Buhay po ba ang Diyos? Tunay na po buhay ng buhay ang Diyos. Bakit na parang napakaseryoso natin? Pray natin ang Panginoon! Hallelujah! Mag-ipaseryo po tayo para sa buhay ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Akin po ang ating mga announcement. Ang ating pong Holy Rosary, Monday to Friday. Ito po yung pinangunahan ng ating mga council. Isa po din Sister Tessa Linog, Sister Pining Aquino, Brother Obed Pulado. Ang ating bayan, ito po ay Bayasum, ID number 437-001-8380, password 645329. Ang lahat po ay welcome para mag-enjoy sa Rosary. February 6 po, Bible sharing intercessory, Gospel reading po, Mark 6, verse 14 to 29, disciple preacher Brother Bobo Tista, at ang venue po ay St. Gerald Church. February 7, disciple enrichment sa St. Gerald po. Ito po yung mga ating mga disciple. Nag-aaral po sila dito sa basement po. February 7, wala po tayong worker permission, USA, Canada, Europe sa Sabado. February 8, ito po yung next Sunday, gawain, 1:30 p.m. onwards, El Shaddai Central Chapter. Ito po ang ating pong gagamitin dito at mga kapatid, disciple preacher, Brother Jerry Marquez. Ang DOD po ay Brother Jerry Namulo. At ang ating pong invited po tayo sa Montreal. Ang ating pong sa Montreal po, ang 35 anniversary USA, Canada, Europe. Ito po ay June 20, may discipleship and workers training po dito. Ang venue po ay St. Anthony Parish Church, 539 Mansion, Don Street, Montreal, Quebec. At ang pinaka-anniversary po ay June 21, 35 anniversary sa Convention Center, Lecha 2 Royal, 3500 Boulevard, Dus, Souvenir, Java. Ayan po yung ating papunta sa Montreal. Sino po ba pupunta dyan?
bibigay. Mahalaga po, pakilagay po yung tunay ninyong pangalan at ipilido. Kasi po, yun po ay para sa tax purposes po yun. Kasi hindi po nila, pagkaiba po ang pangalan, iba-iba, mahihirapan po sila kasi from January to December, ikuwan po nila ang pangalan ninyo. Kaya natari lang po yung tunay na pangalan nyo at saka yung inyong apelyido. At kung meron kayong ID number, mas better, ilagay nyo din doon yung inyong ID number. At yung po wala pang ID ng sa gawain po, at kung may nawala kayo na hindi mo na makita, meron po tayong form na pinamimigay para po makakuha tayo ng ID number. Kumuha lang, mingi lang po tayo sa ating council ng form kay Sister Juliet po. Meron po siyang form doon para po makagawa tayo ng ating ID number. Yun po yung membership ng El Shaddai DWXI from Philippines. Kaya yan lang po. Maraming salamat po. At kung meron po hindi pa kayo naintindihan, ay pwede po kayo magtanong sa ating mga council. Maraming salamat po. Thank you, Sister Rose and Brother Mark. Thank you, Sister Beth. So, kung meron po tayong tanong, lumapit na po tayo sa ating mga council. Inaaniyahan namin ko rin kayong lahat na magsitayo at tayo nananalangin ng Lord's Prayer and Psalm 91. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para sa langit.
ang sino ng tao ko'y pinilanwin. Ang sila'y tumawag, lagi ang tao ang sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may pagkain sa sasapulakan, aking iniligtas at ang bawat isa'y mararamalan. Sila'y bibigyan ko magkakatulan ng mahabang buhay at nakatiliyak at nagtago na nila kaligtasan. Maaaring pilit ko ang langit at hindi pumunta ang ulan. Maaaring magpadala ako ng walang upang salabayin ko ang ipay ito. Maaaring magpapalaganapin ko sa aking mahayas na sagot. Ngunit sa sandali, ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, matatawarin ko sila, at ipabalik ko sa kanilang buhay ang pagkakasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili na po tayo nakatayo at tayo po itatapos sa living word of God na tutukayan ng ating kapatid, Brother March. Wala pong iba kundi ang ating disciple preacher of the day, Brother Oliver Magbuyan. Let us bless the Lord. All that is
Lord, at this very moment, we bow in your presence and acknowledge, O Lord, our sinfulness. We sin against you and fall short of your glory. Father, once again, cleanse our heart and make us worthy in your presence, O Lord. And Father, I thank you for this great opportunity to be the vessel of your words, O Lord. Father, continue to bless my brothers and sisters, especially our heart and our mind, so that we could receive your words, could understand your words clearly, O Lord. Father, here I am. Wala akong magagawa kung wala ka sa akin. So guide me with your Holy Spirit, seal me with your blood, O Lord, and keep me safe from all destruction, O Lord. And Father, I acknowledge your presence. And I believe, Lord, ngayon pala, answered prayer na ang lahat. Amen. Sa ngalan ni Jesus, we give you back all the glory, the honor, and thanksgiving. Sa name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
St. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciple came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemaker, for they will be called son of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophet who were before you. My dear brothers and sisters, the gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to the Lord Jesus Christ. Palakpakan ng Diyos. Praise the Lord. Pwede po tayo. Salamat po. So, handa na ba ang lahat? So, sana po ay hiraman ko muna yung mga puso ninyo ngayon. At saka yung mga tainga para po makinig sa salita ng Diyos. Amen. Ang title po ng ating reflection today, The Way to Eternal Joy is to be Blessed. So, noong 2007, I was in Holy Land. Siguro po na-share ko na dito, pero tamang-tama na nakapunta din kami sa lugar ng sinasabi nilang the Sermon on the Mount. Kita natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali o walang improvement, ay meron bang like a chapel or a synagogue in the mountainside, and doon nag-preach ang ating Panginoon. So maganda kung may talagang panahon kayo, pupunta kayo sa Holy Land. So siguro po may pari dito si Father Jerry. Sino yung family name? Sembrano. Yeah. Nag-organize siya ng Holy Land pilgrimage. So, you know, my brothers and sisters, everyone desires to be happy and blessed. Amen? Amen. And for all we know, the world also preaches that happiness comes from success, wealth, power, possession, or maybe comfort in our life. So, ganun talaga ang competition ng the world and our Christian life. And but in the Sermon on the Mount, Jesus teaches us not
the world's way of happiness, but God's way. Amen? So makikita po natin dito na talagang makikita natin sa ating mga kapatiran ngayon na almost we have to have 3 works just to cope up with our budget, with our mortgage, and we also think that with this money that we have after bi-weekly or monthly, we could have a happy life. Dahil ang gusto nating bilhin ay makukuha natin. But remember, we miss our time with our family. Amen? So makikita po natin, our compensation outside our family is not enough to build a home. So kaya nga, marami sa ating mga kapatiran ngayon nahirapan sa ating buhay pananampalataya na madala natin ang ating mga anak sa gawain. That is the truth, or it is reality sa buhay natin pananampalataya. Dahil po, ito po yung gusto ng kaaway na talagang divided yung buhay natin. But God wants us to be united as one in this church. Amen? So, ganun talaga. Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. So, dapat sana noon pa, nung mga bata sila, ay nadala na natin. We nurtured them when they were young. So that ngayon ay makikita natin na talagang andyan sila sama sa atin. At also, before becoming a father, I was also a son. So kami mga bata po ay may responsibilidad din sa aming mga parents to support them, to make them happy also, and to make them comfortable in going to the church na kasama yung mga anak. So the youth of today dapat malaman nila na may responsibilidad din sila para sa kanilang mga parents sa paglago ng spiritual na pamumuhay. Amen? Palakpakan ang ating Diyos. And we have to understand by heart that beatitudes are not rules to earn heaven. So, these beatitudes are descriptions of the life who belongs to the kingdom of God. Amen? And to be blessed is not being a person with no problem. So we can never, in the teaching of our Lord Jesus, He promised that we cannot experience problem, hardship in life. But what He promised to us is we can have the strength to sustain whatever trials we have in life. And it means living in God's favor with a joy that nothing can take away. Amen? Amen? Amen. So, for clear understanding, let us reflect on this gospel by grouping its messages into 3 important truths that God desires to instill in our heart. Number 1, true blessed life
begins with humility. Amen? So makikita po natin the first two Beatitudes, blessed are the poor in spirit, and blessed are those who mourn, belongs to the first group. What is the first group? True blessed life begins with humility. Di ba? Pakalimutan, di ba? Yun ang mahirap ngayon dahil bago lang natin na sabi, ay makalimutan na natin. Kahit yung nag-preach, makalimutan. Yun ang problema sa ating panahon ngayon. So, dapat focus lang. Dahil, di ba, yung gospel last day na si Lord ang bahala sa growth ng seed, di ba? Yun. Ang importante, open lang yung heart natin at we allow the Holy Spirit to work in our heart. No? Ang una, true blessed life begins with humility. And we have the two Beatitudes that belong to this first group. No? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So yun ang first. No? So, ano bang ibig sabihin ng poor in spirit? So ito po yung character that acknowledges that we need God in our heart, in our life, in our family. Amen? Because especially we preachers, we study the Bible, we read the Bible, we research for the reflection of the reading, but there are some, or many of us, believe that we are better than the others. So, yun ang problema. So, if this character, blessed are those who are poor in spirit, this is a character that acknowledges our spiritual need. Amen? We acknowledge our dependence on God. So we have to remember that we cannot enter into the kingdom of God by pride, but by humility. Amen? So yun ang tandaan natin. And the second one, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yun ang second beatitude na belong to the first group. No? So ito po yung heart or character of a person na talagang maging sad yung buhay natin pag nakakumit tayo ng kasalanan. No, ito yung simpleng bagay na magma-konsyensya tayo. Konsyensya ba yun sa Tagalog? Konsyensya kung makagawa tayo ng kasalanan. No? So we have to have a repentant heart in the presence of the Lord always, especially if we are keen enough that nasaktan natin ang Panginoon. Amen? Yun ang magandang bagay, no? At tandaan natin po na God's blessing begins when we stop pretending that we are strong. We don't need God. We know everything about the Bible. And it's good to allow God or allow the Holy Spirit to give us, to provide us the strength that we need. Amen? Amen. And maybe we're going to ask ourselves, do I fully trust God or on myself? No? And do we allow God to comfort our broken hearts?
or we're gonna find ways in our own life, in our own self. So we have to remember always that we need God, and always remember that God is close to those who admit, Lord, I need you. Amen. So kahit minsan lang sa buhay natin, when we go to work, Lord, I need you today. Alam mo ni Lord. What is important is makikita or mapipil ng ating Panginoon na talagang heartily we need Him in our life sa ating buhay. Amen? Because life is too short. Amen? So kung tingnan mo, kung nagtanim ka ng hinanakit sa puso mo, sayang. Di ba? Sayang. Sayang yun. At it will cause you destruction sa buhay natin. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Dahil hindi nag-promise si Lord na bigyan ka ng total peace. Dahil ang total peace nasa broke side memory. Kung magpagawa kayo ng mga lapida, yun ang expertise. May discount doon. Total sa broke side memory. Ano yung first na group? True blessed life begins with humility. Amen? And the second one, the blessed life reflects the heart of Christ. Sabay-sabay tayo. The blessed life reflects the heart of Christ. So, may 5 beatitude na nasasabog nito from verse 5 up to verse 9. Palakpakan ng Diyos. No? Talagang namimiss na buhay. Namimiss ko na kayo. Yun! Mahirap. Sa'yo ka sa Bisaya, kaya mingon ka, gimingaw ko di mo. Mas dali kayo. Pero kung Tagalog, sa Tagalog, mahirap. Basta no? And Jesus described the inner character of the people in God's kingdom. No? Dito sa second group. In verse 5, ano yung verse 5? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. No? Ano yung meek? Gentle, di ba? Maamo, di ba? Maamo siya. So meekness is not weakness. So hindi sinasabi kung maamo ka ay weak ka. Hindi. Kung ang ibig sabihin nito, yung strength mo is under control by God. So discipline life, discipline character under God's control. Amen? So the strength under God's control, yan ang maganda. Dahil ang lakas natin ay nasa ilalim ng kapangyarihan or pagkontrol ng ating Panginoon. Amen? So, kung makita ka, kung makita mo yung isang tao na talagang mahinahon, di ba? Yan ay gentle. Mahirap yun. Dahil kung ako lang, alam ninyo, mag-react ka agad. Di ba?
mahirap yung buhay. Kahit disciple, talagang mag-react. No? Depende sa environment kung saan ka lumaki. Dahil ako, lumaki ako sa isang typical barangay na talagang kung hindi ka tough, wala ka yun. No? Alam ng mga taga-Cebu yan. Dahil kung hindi ka tough doon, talagang ibubuli ka. No? Amen? And Jesus Himself is meek. No? Ang sabi po dito sa Gospel of Matthew chapter 11 verse 29, learn from me, for I am meek and humble in heart. Diba? So, talagang sundin natin ang ating Panginoon. And in verse 6, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. No? Ano yung ibig sabihin nito? So, merciful, hunger for thirst. Okay. Hunger and thirst for righteousness. So, ito po yung character na talagang may strong craving sa presensya ng ating Panginoon. No? Strong craving to follow the will and guidance of our Lord Jesus. And allowing God to shape our character and actions. So, if we try to evaluate ourselves, siguro po ay mahirap yun. Dahil unknowingly, we control our own life. Unknowingly. Mahirap yun, mga kapatid. But God is so good na talagang hinihintay tayo niya parati na maging tao, mag-surrender sa ating sarili sa Kanya fully. Or maybe we allow the Holy Spirit to reform or to reshape our life. Amen? And God never ignores a heart that truly longs for righteousness. Hindi talaga papabayaan ng ating Panginoon. No? And verse 7. So palakpakan ng Diyos para I feel heavy. Mabigat. Dahil hindi ko alam. Pero I feel na mabigat. Ganon tayo. Ganon kami mga preacher eh. Parang mabigat. No? Pero tatapusin ko ito ng a couple of minutes para po matapos na para hindi masyadong agonizing. Verse 7, blessed are those who are merciful. No? Ano yung merciful? Maawain. No? Choosing forgiveness over revenge. No? So we choose to forgive over na magplano ka na mag-revenge. May mangyayari sa ating buhay. Gusto nating patayin, pero we choose to forgive and over revenge. No? Person's heart reflects God's own heart. So, ito po yung buhay na a life free from bitterness and resentment. So, yung sinabi ko kanina na kung nagtanim ka ng galit, uot, hindi mo matawad-tawad yung tao dahil sa nangyayari ay siguro po sayang yung pag-attend mo dito. Dahil yung attendance natin dito every Sunday is not the assurance that you will go to heaven. Tandaan natin yan.
ito assurance. Ito po'y step lang na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Kung magpatuloy tayo. Pero kung nagkaroon tayo ng buot at hanggang ngayon, andyan pa rin yan, talagang sayang. The smoking area is waiting for you. Yun ang katotohanan. So, dapat maging merciful tayo. No? And ang sabi po ng Gospel ng Luke, in St. Luke, chapter 6, verse 36, be merciful, just as your Father is merciful. So, dapat po, hindi man tayo totally ma-copy natin ang character ng ating Panginoon, but at least we have to have the minimum requirement para po makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Palagpakan ng Diyos. And verse 8, no? Blessed are those who are pure in heart. No? Ito na. No? Ito na. Dahil po, sabi ko kanina sa introduction that Beatitudes are not rules to earn heaven. They are the descriptions of the life of those who belong to the kingdom of God. At least, alam natin, mga kapatid. And we have to have a pure heart. Ito po yung beatitude na may mga reward. Malinis ang puso. So having a sincere and undivided heart towards God. Dapat po ay tayong mga Kristiyano ay pag nandito tayo sa loob ng simbahan, talagang focus tayo. Amen? Pero paglabas natin, kung titignan natin, may mga iba sa atin na nakalinya sa loto. We believe that God is a great provider, but some of us nakalinya doon sa loto. Nakatingin sa site kung meron bang mga prayer partner. Dahil po, ito po yung katotohanan na dapat mawala sa atin. Dapat ito yung mga minimum requirements na makikita na talagang undivided yung puso natin. Amen? Dahil, anong nangyari sa Pilipinas ngayon? Dahil hindi sapat pa ang sapat ay nadali sa flood control. Di ba? So, makikita po natin na kaawa-awa yung ating Pilipinas ngayon. Noong unang panahon, when I was in college, siguro po mga milyon lang yung mga korupsyon. Ngayon, bilyon lang. Siguro po after ng mga youth natin, siguro trillion na. Grabe. Pero wala man lang nakulong siguro. Walang nakulong dahil malaking sindikato ang nasa loob. Amen? Palakpakan ng Diyos. But si Lord na ang bahala sa kanila. Baka hinayaan ni Lord na mangyari para po ma-open yung heart natin na life is not because of wealth. Ang kaligtasan hindi lang sa buhay na meron tayo kung hindi. Ano yung nangyayari sa atin dahil sa mga biyayang na-receive natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. And verse 9, blessed are those who are
Blessed are the peacemaker, for they will be called the son of God. Amen. So, blessed are those who are peacemaker. No? So they are not simply a people who avoid conflict, but they are those who work for reconciliation, not division. No? Tayong mga preachers, we think of unity. We think of reconciliation. We build bridges through love, truth, and justice, not walls, building walls. Amen? So, kung nasa isip natin yan, mag-isip-isip na tayo. Na bakit naging preacher? Bakit naging leader ako ng DWXI na ganito yung iniisip? Amen? So, life is too short. So, naghintay sa atin yung smoking area. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Yun ang sinasabi ng reading ng ating Saint James chapter 3 verse 18. And this quality reflects the heart of Jesus himself. And Beatitudes are not just ideals, they are fruit of transformed life. So dapat po yung buhay natin ay talagang ma-transform. Ang buhay natin dapat ngayon, 35 years na tayo. 35 years na ba? 34 years, dapat transform na sana. Pero hanggang ngayon, hindi pa transform yung buhay natin. Amen? So, dapat mag-isip-isip na tayo. Mag-isip-isip na tayo dahil sobrang tagal. Si Jesus Christ ay 3 taon ay wala na. Sa kanyang ministry, tayo ay sa ministry natin ay talagang 34 years na. Kami 35 years na. Hindi pa rin nagbago. So we have to preach the truth. We have to preach reality. We have to preach para po ma-open yung heart natin dahil pag mag-preach tayo ng prosperity, wala tayong patutunguhan dyan. Dahil lahat tayo dito ay dollar earner. Ang kinakain ko ay kinakain din ni Tatay Johnny. Ang kinakain ni Tatay Johnny, kinakain ko rin. Kahit mahirap ako. Dahil dito, we are earning dollars. When we go to the Philippines, para tayong hari. Di ba? Para tayong hari. No? Marami tayong mga relatives na talagang umaasa na talagang gano'n, hindi gano'n ka-easy ang trabaho dito. Sa ating buhay noon ay nakapalakad-lakad lang at turo, doon ka. Pero ngayon, hindi. Araw-araw, minuto-minuto, ay nagbubuhat ng mga 120 pounds na bato. Granites. But, kondisyon na yung sarili ko na talagang ito yung mangyayari sa akin. What is important to me is my children. Na makatapos sila at maintindihan nila ang buhay na merong pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil yung mga trabaho natin, madali lang yun.
what is important is we go beyond our perspective, ang ating paningin ngayon, kung hindi we go beyond sa ating goal. Ang goal natin hindi to be rich, kung hindi makapunta tayo sa dwelling place ng ating Panginoon. Walang problema. So saan ka tayo tinawag ng ating Panginoon? In mercy, in purity, forgiveness, or peacemaker? So, hindi ko alam. Alam niyo yan. So sa aking buhay, alam ko kung saan ako tinawag. Dahil ako po'y isang taong aloof, nag-inusara lang. Inusara lang, mahiyain ba? Mahiyain na tao. So, but ngayon, madaldal. Kahit mabigat, madaldal pa rin. Amen? Palagpagan ng Diyos. And the last group, blessed even in suffering for Christ. So kahit anong mangyari, maglilingkod sa iyo. No? Dahil mahirap man or persecuted man, dapat maglilingkod tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi ka, kung mag-escape ka sa buhay na gustong tahakin ng ipatahak ng Panginoon sa iyo, ay talagang mahirapan ka dahil ito po'y mag-lead sa atin to the smoking area. Amen? Kahit sino ka man dito sa simbahan, hindi assurance yan na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil sinasabi dito, not everyone who says, "O call me Lord, Lord," can enter into the kingdom of God, but only those who does the will of my Father in heaven. Yun lang. Pag hindi transform yung buhay mo, talagang sorry lang. So last Beatitudes, blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. And sama na natin ang verse 11, blessed are those when people insult you, persecute you, and falsely say all things, all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is the reward in heaven. For the same way they persecuted the prophet who were before you. Ito po yung ang ating Panginoon ay nagsasabi sa atin na hindi niya tinatago yung cost of discipleship. Ito po yung katotohanan na talagang kahit nasa piling ka ng Panginoon, pwede ka rin i-persecute. Pwede ka rin makaranas ng mga kahirapan sa buhay. Pero aging is part of life. Hindi yan or suffering, kung hindi. Ito po yung part of life. Ako ay 63 na. Malapit na. Kung 70 lang, 7 years na lang. Diba? 7 years na lang. Diba? Kayong mga 70, wala na, pero naging 80 kayo, yun! Mahal kayo ng Diyos, di ba? So, you maintain dahil pag hindi mo na maintain sa last day of your breath, tapos nagdasalan ka dahil nakita ka doon, dami. Isang mistake lang. Punta ka na sa... So, dapat ingatan natin yung puso natin. No? 63. How much more?
Diba? Siguro si Brother Jess, parang 15 lang ito. 63, no? Grabe. Kung pwede ba lang mabalik yung buhay ko mga 15, ay, magpari ako. Para sa iyo lang. Sarap ng pari, di ba? Si Father Peter, di ba? Bawat ganon, cobra. Di ba? Patawa-tawa lang, pero ganon, di ba? Totoo yun. Kung ibalik lang ni Lord yung buhay ko 15 years, magpari ako. Sayang na ba? Oh, ito yan. Alam ni Chun. Alam ni Chun. Dahil, ang pari sa atin, di ba? Kwento lang ito ang pari sa atin, pag pumunta ka sa isang lugar, kahit anong itunuturo mo, ipadala yan sa ano. Love na love yung ano. Ito, maganda yung manok. Oh, dalhin mo. Ganun yan. Diba? Ganun. Upo ka dyan. Tapos sabihin mo, ganda ng mga anak mo. Dali. Buta mo. Grabe. So, ito yung buhay na gusto ni Lord para sa atin. Dapat maging masaya tayo. Be happy. No? Pero happiness, when I said the word happy, it's temporary. But when the Lord say it, happy, it's permanent. Meaning, eternal joy. Amen? So, the cost of discipleship, mga kapatid, ay it requires sacrifice, commitment, and self-denial. It is a life na full of asin. May mga timpla ba? Kaya pangit yung buhay na parating happy ka, mahirap yun. Dahil pagpasok pa lang sa simbahan, pag yung taong parang seryoso, sabi may problema yan. Diba? Tapos sa kaluhod ka agad, kahit nag-misa na nakaluhod, may problema yan. Dahil we believe that the Eucharist is the highest form of worship. So wala nang ginagawa, makinig ka sa salita ng Diyos. Pag ang taong pumasok sa simbahan ay tumatawa, delikado rin, may sayang yan. So may mga ganun eh. So dapat alam. Noong unang panahon, pagpunta mo sa isang lugar at noong una, mahal ka, pero darating ang panahon na pagdating mo, parang wala lang. Wala lang, di ba? Mga plastic yan. Mga plastic yan. So magbago na. Dapat magbago. Dahil pag hindi nagbago, smoking yan yan. Ano yung application? So, when life is difficult, dapat tumayo tayo in our ground. Stand firm in faith and remember that God will provide us the strength, will provide us guidance, will provide us all that we need na makasustain tayo sa ating pananampalataya. Undivided heart, kahit mga problema. So, finally, beatitude are God's blessing. And ito po yung mga reward ng ating Panginoon. God's blessing is not about what we have, but who we become. So, dapat transformation talaga. Kung mag-testimony ka na mayroon kang mga natanggap na mga biyaya, dapat ano yung idinudulot nito sa buhay natin. Na-transform ba tayo? Or naging giver ba tayo? Naging generous ba tayo? Naging ganun ba tayo? So, ganun. And lastly, when we live
the Beatitude, we become a living witness that God's kingdom is already among us. Amen? Tumayo tayo na. And it is not about the temporary happiness, but eternal joy. Ano po yan? Ano pong gagawin natin? Dapat po, we have to offer ang ating puso sa ating Panginoon. At as we listen, we have to close our eyes. And kanina po, hindi po kayo inalaw na mag-close ang inyong eyes, pero nag-close ang inyong eyes. Nagtulog kayo, pero pasensya na. Hindi talaga mapigilan na. Malamig eh. Kahit na malamig na yun. So, sa iyo lamang ang puso ko. Habang kinakanta, make us the song as your personal prayer. And kausapin mo ang Diyos. Yung ginagawa mo na nag-line up ka sa loto, you have modern idols sa inyong buhay, sa inyong bahay. That's asuklam-suklam sa ating Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. We fall short of the glory of God. Sa
Yes, Lord. Father God, thank you for this great opportunity na ginagamit mo ako na magpayagos sa iyong mga salita. Lord, thank you for giving us and showing us the true path of eternal joy. Give us a humble heart, merciful hand, and pure intention, undivided heart, and strengthen us always, Lord, when we suffer because of you. And may our life, O Lord, reflect your love today and always. And Father God, we ask you to bless my brothers and sisters na nakalista dito. They ask for prayer for healing. And Lord, we believe that you are the great healer. If you will, Lord, I pray that you will heal my brothers and sisters and their personal intentions, the soul of the departed Lord. And Father God, may mga prayer request kami. Pwede niyo itaas. And we believe na before you write that in that paper, alam na ng Diyos ang kailangan ninyo. What matters most is the undivided heart para sa Kanya. And I claim, Lord, in your right time and right timing, you will answer all the prayer requests sa aming mga kapatiran. And this we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
blessed. I was so blessed, Brother March. Mapapalad, Sister Rose. Yeah, ang sabi nga niya ay the way to eternal joy is being blessed. And to summarize it all, if the hand of God is upon you, no one and nothing can stop you from being blessed. Amen? Praise God. Hallelujah. And then Sister Rose, sabi niya, ang tayo maging blessed. Una po is blessed by life is in humility. And then Amen. ang tayo maging blessed, i-reflects po natin yung the heart of Jesus. Amen. Amen. So, sabi nga, pantay po papalain tayo. Sabi, alam mo, gusto niyo po ba maging blessed at mapapalad? Amen. Tapos po yung gusto maging mapapalad. Amen. Just forgiveness for Tapos your yung sins. yung kamay nyo, alam ni Brother kay Brother Brother Joel Gatos. Tingnan niyo po yung kamay nyo. Ayan. Ayan. Dalawa na yung mapalad nyo. So mapapalad na po kayo. And then i-close niyo po yan, mas lalo na yung bless. Pagkakasal po kayo. Amen. Ayan po, sabi nga sa kanta si Rose, mapapalad ang mga inapi sapagkat Amen. Sa Panginoon lamang ang pasasalamat. At ngayon, muli natin tawagin, Brother March, na kanyang mga kasama sa araw na ito, Sister Rose Castillo, And Brother Mark Susi po. na nagsasabi, mahal po tayo ng Panginoon until we see each other again next Sunday. Amen. Amen. God bless us all po. God bless us all po. At ngayon, tatawagin po natin muli ang ating kapatid, Brother Jerry Musalud and Sister Angel Angulo. To God be the highest glory. Amen. Hallelujah. Tayo po muli umawit, sumayaw sa ating Panginoon. Amen. Sino po ang hinahanap-hanap natin tuwing linggo? Amen. Kung gano'n, tayo po umawit, sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah.
Amen.